Habang tinatamaan ng araw ang kanyang maliit na bakuran sa Nueva Ecija, abala si Mang Ruperto sa pagtanggal ng damo sa paligid ng kanyang mga tanim. Siya ay 22 taong gulang, malakas pa rin magtrabaho, masigla ang katawan. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, napansin niyang madalas siyang makaramdam ng pananakit, ng kasukasuan, bigla ang pagsakit ng tiyan, at paminsan-minsan ay paglobo ng kanyang tiyan kahit hindi naman siya busog. Hindi niya ito pinansin sa una dahil akala niya ay simpleng pagod lamang sa pagtatanim. Pero isang araw, habang nakaupo siya sa lilim ng puno ng bayabas, narinig niya ang usapan ng dalawang kapitbahay na kapwa senior citizen din. "Alam mo ba pare," sabi ng isa, "kaya pala ako laging sumasakit ang tuhod at balakang ko dahil pala sa isa sa mga gulay na madalas kong kainin araw-araw." Napalingon si Mang Ruperto. Gulay daw. Paano naging masama ang gulay gayong buong buhay niya ay ito ang pinaniniwalaang masustansya at kailangan sa diet ng matatanda. Doon, nagsimulang magtanong-tanong si Mang Ruperto. Kinausap niya ang anak niyang nurse at doon niya nalaman ang hindi inaasahang katotohanan. May ilang gulay pala na kapag sobra-sobra ang kain at hindi tugma sa kondisyon ng katawan ng matatanda ay maaaring magdulot ng masamang epekto. Ang ilan dito ay maaaring magpalala ng arthritis, magdulot ng kidney problems, o kaya ay makaapekto sa blood pressure at digestive system. Sa tulong ng anak niyang nurse, sinimulang isa-isahin ni Mang Ruperto ang mga gulay na kailangang bantayan at limitahan, lalo na kung lagpas na sa edad 60. Una sa listahan ang talong. Aakalain mong mabuti ito dahil mababa sa calories at mataas sa fiber, ngunit para sa mga may arthritis o gout, ang talong ay mayroong solanin, isang compound na maaaring magpalala ng pamamaga ng kasukasuan. Bukod pa rito, kapag ito ay niluto, gamit ang mantika, lalo na kung paulit-ulit ng gamit ang mantika ito, ay nagiging sanhi ng oxidative stress sa katawan. Ikalawa, ang ampalaya. Bagamat kilala ito bilang pampababa ng blood sugar, may ilang senior na sobra kung kumain nito araw-araw. Ang labis na pagkain ng ampalaya ay maaaring magdulot ng hypoglycemia o sobrang pagbaba ng asukal sa dugo na delikado, lalo na sa mga may maintenance sa diabetes. Bukod dito, maaaring magdulot ito ng abdominal discomfort kung walang tamang pagkain na isinasabay. Ikatlo, ang repolyo. Isa sa mga paborito ni Mang Ruperto sa ginisang gulay. Pero laking gulat niya nang malamang ito pala ay may goitrogens, isang substance na maaaring makaapekto sa thyroid function, lalo na kung kinakain ito ng hilaw at madalas. Sa mga may goiter o problema sa thyroid, lalong kailangan itong bantayan. Habang unti-unting natutuklasan ni Mang Ruperto ang mga gulay na ito, hindi niya maiwasang maalala ang mga pagkakataong nanakit ang kanyang tiyan at likod pagkatapos kumain. Ang palatandaan ay tila mas nagiging malinaw sa kanya. Hindi ibig sabihin nito ay masama na ang gulay sa kabuuan. Ang aral dito ay hindi lahat ng gulay ay akma sa lahat ng edad o kondisyon ng katawan. Lalo na sa pagtanda, kailangang mas mapanuri at mas maingat sa bawat isusubo. Sa pagpapatuloy ng kwento, susunod nating tatalakayin ang ika-4 hanggang ika-6 na gulay na dapat bantayan ng mga matatanda upang mapanatili ang kalusugan at maiwasan ang tahimik ngunit seryosong panganib na dala ng maling pagkain. Sa mga sumunod na araw, naging mas mapanuri si Mang Ruperto sa kanyang kinakain. Inisa-isa niya ang mga gulay na dating paborito pero ngayon ay kanyang pinag-iisipan muna bago lutuin. Habang nagpapahinga siya sa loob ng bahay, isang hapon binuksan ng kanyang anak ang laptop at ipinakita sa kanya ang ilang pananaliksik mula sa mga kilalang institusyon sa medisina. Dito nila napag-usapan ang ika-4 sa listahan ng mga gulay na dapat pag-ingatan ng matatanda ang kamatis. Sa unang tingin tila imposibleng makasama ito, lalo pa at mayaman ito sa lycopene, isang antioxidant na sinasabing mabuti sa puso. Pero para sa mga may arthritis
o acid reflux ang kamatis ay maaaring magpalala ng sintomas. Mataas ang acid content nito, kaya para sa mga may problema sa tiyan tulad ng hyperacidity o GERD, mas mainam na iwasan ito lalo na kung hilaw o hindi maayos ang pagkakaluto. Isinunod ng anak ni Mang Ruperto ang panglimang gulay ang malunggay. Sa dami ng mga taong nagtutulak ng pagkain ng malunggay dahil sa mataas na iron at calcium content nito, hindi maikakaila ang benepisyo nito. Ngunit napag-alaman sa ilang pag-aaral na ang sobrang pagkain ng malunggay, lalo na sa anyong kapsula o concentrated form, ay maaaring makaapekto sa liver function ng matatanda. Lalo na kung may iniinom ng maintenance para sa atay o iniinom na gamot araw-araw. Ang sobrang iron mula sa malunggay ay maaaring magdulot ng oxidative stress at hindi ito laging mabuti. Hindi maiwasang mapabuntong hininga si Mang Ruperto. Ilan sa mga ito ay regular niyang kinakain noon dahil akala niya ay puro kabutihan lang ang dala. Pero ngayon, mas nauunawaan na niya na ang kalusugan ng isang senior ay mas komplikado na at kailangang isaalang-alang hindi lang kung masustansya ang isang pagkain, kundi kung tugma ba ito sa kondisyon ng kanyang katawan. Ang pang-anim sa listahan ay ang pechay. Karaniwan itong isinasama sa mga sabaw, lalo na sa nilaga o sinigang. Ngunit sa mga taong may problema sa iodine deficiency o hypothyroidism dapat maging maingat. Ang pechay ay kabilang sa cruciferous vegetables tulad ng repolyo na may goitrogenic properties. Kapag hindi maayos ang luto nito at madalas kainin hilaw o half-cooked, maaari itong makaapekto sa thyroid function ng matatanda. Bukod dito, ang mga pesticide residue sa pechay ay karaniwang mataas, lalo na kung hindi organiko ang tanim, kaya dapat laging hugasan ng mabuti. Habang patuloy ang pagtuklas nila ni Mang Ruperto sa mga gulay na ito, napansin niya ring bumubuti ang kanyang pakiramdam. Mas bihira na ang pananakit ng tiyan, hindi na rin gaanong namamaga ang kanyang mga kasu-kasuan. Hindi niya lubos maisip na sa simpleng pagbabawas at pag-ingat sa ilang gulay, nagsimula ang pagbabago sa kanyang kalusugan. Bilang isang matanda na buong buhay ay umaasa sa likas at simpleng pagkain, parang panibagong leksyon ang natutunan niya. Hindi sapat na ituring na ligtas ang isang bagay dahil lamang ito ay likas o natural. Maging ito man ay gulay, kailangang may sapat na kaalaman ang isang tao upang malaman kung kailan ito makakabuti at kailan ito makasasama. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang huling dalawang gulay na mas kilala pa sa kanilang pagiging healthy, pero sa ilang matatanda, maaaring magdulot ng mga problemang hindi nila inaasahan. Maghanda kayong magulat dahil baka isa ito sa mga palagi ninyong niluluto sa bahay. Kinabukasan, habang nagkakape si Mang Ruperto sa kanyang maliit na kusina, muling bumalik sa usapan nila ng anak niya ang natitirang dalawang gulay. Pareho silang hindi makapaniwala na ang mga ito na kadalasang tinuturing na superfoods pala ay may masamang epekto rin sa katawan ng mga matatanda kapag hindi tama ang pagkain o kaya ay hindi nababagay sa kanilang kondisyon. Ang pampitong gulay sa listahan ay ang okra. Kilala ito bilang panlinis ng bituka at may taglay na soluble fiber na tumutulong sa digestion. Pero para sa mga may problema sa kidney o may mataas na uric acid, dapat maghinay-hinay. Ayon sa ilang pag-aaral, ang okra ay may oxalates na kapag naipon sa katawan ay maaaring makabuo ng kidney stones. Bukod pa rito, may ilang matatanda na nakakaramdam ng bloating o sobrang kabag pagkatapos kumain ng okra, lalo na kung hilaw o hindi gaanong naluto. Si Mang Ruperto na dati-rati ay halos araw-araw itong isinasama sa kanyang sinabawan ay napaisip, maaaring ito rin ang isa sa mga dahilan ng kanyang madalas na pagkabag. Ang ikawalong gulay na nagulat silang pareho ay ang mais. O mais. Bagamat ito ay butil ang marami sa atin, ay itinuturing itong gulay kapag pinakuluan o inihahalo sa mga putahing gulay tulad ng ginataang gulay. Sa matatanda, ang sobrang pagkain ng mais, lalo na kung ito ay yellow corn na mataas sa starch,
ay maaaring magdulot ng blood sugar spikes. Bukod dito, ang balat ng mais ay mahirap tunawin ng sistemang panunaw ng matatanda na maaaring magdulot ng constipation o kabag, lalo na kung hindi ito tama ang pagnguya o kung may problema sa ngipin. Hindi rin lahat ng mais ay ligtas. Marami sa mga genetically modified corn ay may taglay na residue ng pesticide na maaaring makaapekto sa atay at bato ng mga senior kapag nakokonsumo ng madalas. Tahimik na napaisip si Mang Ruperto habang pinagmamasdan ang kanyang garden. Nais niyang maniwala na ang lahat ng tanim niya ay puro kabutihan ang hatid. Pero ang katotohanan ay kailangan niya ring tanggapin na ang katawan ng isang taong lagpas 60 ay may iba ng pangangailangan. Hindi lahat ng gulay ay pantay ang epekto. Ang isang gulay na mabuti para sa bata ay hindi laging mabuti para sa matanda. Hindi niya kailangang alisin lahat ng gulay na ito sa kanyang diet. Ngunit ang tamang dami-tamang paraan ng pagluluto at ang pagkonsulta sa isang health professional ay mahalagang bahagi na ng kanyang araw-araw na buhay. Unti-unti niyang isinama ang mas ligtas na alternatibo tulad ng kalabasa, carrots at sayote na mas magaan sa tiyan at mas mababa ang panganib na dala. Nagpasya rin siya na magsimula ng food journal. Isinusulat niya ang lahat ng kanyang kinakain at ang epekto nito sa kanyang katawan. Nakita niya na hindi pala mahirap alagaan ang sarili basta may kaalaman at disiplina. Ang dating simpleng pananakit ng kasukasuan at kabag ay unti-unting nabawasan. Habang nakaupo sa harap ng kanyang taniman, nagpasalamat si Mang Ruperto sa mga natutunan. Ang pag-unawa sa epekto ng gulay sa kanyang katawan ay tila bagong yugto sa kanyang pagtanda. At sa yugtong ito, ang bawat pagkaing kanyang isusubo ay isang pasya ng pag-aalaga sa sarili. Sa susunod na bahagi, ipapakita natin kung paano naapektuhan ang isa pang matanda sa barangay ni Mang Ruperto matapos niyang malaman ang parehong impormasyon. May aral din siyang natutunan at ito ay magbubukas ng panibagong pananaw sa maraming senior na patuloy na umaasa sa likas na pagkain bilang gabay sa kanilang kalusugan. Sa kabilang bahagi ng barangay ni Mang Ruperto, nakatira si Aling Luming, isang 24 anyos na byuda na kilala sa pagiging masigla at palangiti. Araw-araw siyang bumibili ng sariwang gulay sa palengke at halos lahat ng ulam niya ay puro gulay. Naniniwala siyang ito ang susi sa kanyang mahabang buhay at malusog na katawan. Ngunit nitong mga huling buwan, nakakaramdam na siya ng kakaibang paninikip ng tiyan. Paminsan-minsan ay nahihilo at tila mabigat ang pakiramdam sa umaga. Akala niya ay simpleng pagkahilo lamang, dala ng edad o ng panahon. Hanggang isang araw habang nakikipagkwentuhan siya kay Mang Ruperto, nadulas niya na sumasakit na ang kanyang tagiliran at parang bumabagal ang kanyang pagdumi. Doon na siya kinausap ni Mang Ruperto tungkol sa mga natuklasan nilang gulay na maaaring nakaaapekto sa kalusugan ng matatanda. Naging interesado si Aling Luming at sa sumunod na linggo, sinamahan siya ni Mang Ruperto sa Barangay Health Center para kumonsulta. Doon tinanong siya ng nurse kung anong madalas niyang kinakain. Halos pareho sa listahan na tinalakay ni Mang Ruperto ang sagot ni Aling Luming. May talong siya halos 3 beses sa isang linggo, palaging may okra at pechay ang kanyang ginisang gulay at ang pinakapaborito niya ay ang ginataang gulay na may mais at ampalaya. Matapos ang maikling assessment, pinayuhan siya na baguhin ang ilang bahagi ng kanyang diet. Hindi man kailangan alisin lahat ng mga gulay na nabanggit, kailangang bawasan ang madalas na pagkain ng ilan, lalo na kung may nararamdamang sintomas na gaya ng pananakit ng tiyan constipation o pananakit ng kasukasuan. Pinayuhan din siyang dagdagan ng protina tulad ng isda at itlog ang kanyang pagkain at ihalo ang mga gulay na mas madaling tunawin gaya ng upo, kalabasa at carrots. Makalipas ang 2 linggo, napansin ni Aling Luming na gumaan ang kanyang pakiramdam. Mas regular ang kanyang pagdumi, mas magaan ang tiyan niya at unti-unti ring nabawasan ang kanyang pagkahilo tuwing umaga. Laking gulat niya na ang simpleng pagbawas sa ilang gulay
At pagdaragdag ng mas naaangkop na pagkain ay malaki na pala ang epekto sa kanyang katawan. Dahil dito naging mas aktibo siya sa pagpapakalat ng impormasyon. Kinausap niya ang mga kasamahan niya sa simbahan at binigyang babala ang mga kaibigan na huwag baliwalain ang mga senyales ng katawan. Hindi porke gulay ay ligtas na para sa lahat. May mga gulay na tahimik pero masama ang epekto sa mga may edad, lalo na kung hindi alam ang epekto nito sa kanilang kalusugan. Ang kwento ni Aling Luming ay nagpapatunay na minsan ang kabutihan ng isang pagkain ay nakadepende sa kung sino ang kumakain nito. Ang katawan ng matanda ay mas sensitibo at mas madaling maapektuhan, kaya mahalaga ang kaalaman at pakikinig sa sariling katawan. Sa huling bahagi ng ating kwento, ibabahagi natin ang mga hakbang na maaaring gawin ng bawat senior upang masigurong ligtas at balanse ang kanilang pagkain ng gulay. May simpleng gabay na makatutulong upang maiwasan ang panganib at mapanatili pa rin ang sustansya sa araw-araw na pagkain. Matapos marinig ang karanasan ni Aling Luming, lalong naliwanagan si Mang Ruperto sa kahalagahan ng tamang kaalaman pagdating sa pagkain. Hindi sapat ang basta kain lang ng gulay at umasa na ito ay laging mabuti sa katawan. Tulad ng gamot, ang pagkain ay may epekto at kung hindi naaayon sa kalagayan ng katawan ng isang matanda, maaari itong magdulot ng pinsala kaysa kabutihan. Kaya naman, nagpasya siyang tumulong sa barangay health worker nila upang magbahagi ng kaalaman sa iba pang matatanda sa kanilang lugar. Isang linggo ang lumipas, nagsimula silang magbigay ng simpleng orientation tungkol sa tamang pagkain ng gulay. Hindi ito komplikado, hindi teknikal, kundi diretsyong payo na madaling maintindihan at sundan. Narito ang ilang mahalagang gabay na ibinahagi nila sa mga kasamahang senior. Una, alamin muna ang kasalukuyang kondisyon ng iyong katawan. Kung may arthritis, diabetes, sakit sa bato o problema sa thyroid, mahalagang ikonsulta muna sa health worker o doktor kung aling mga gulay ang dapat iwasan o limitahan. Pangalawa, iwasan ang labis na pagkain ng iisang uri ng gulay araw-araw. Halimbawa, kung palagi kang kumakain ng talong o ampalaya araw-araw, maaaring makaapekto ito sa kasukasuan o blood sugar. Ang mahalaga ay rotation at variety. Huwag paulit-ulit ang isang gulay sa loob ng isang linggo. Pangatlo, siguraduhing tama ang paraan ng pagluluto. Ang ilang gulay gaya ng repolyo, pechay at kamatis ay nagkakaroon ng mas masamang epekto kung hilaw o kulang sa luto. Mainam na igisa o pakuluan ng husto upang mas madaling matunaw at mabawasan ang taglay na compound na nakaapekto sa katawan. Pang-apat, laging hugasan ng mabuti ang mga gulay, lalo na kung binili sa palengke. Maraming gulay ang may pesticide residue, gaya ng pechay at repolyo. Sa mga may mahinang immune system tulad ng matatanda, ito ay maaaring magdulot ng sakit o impeksyon kapag napabayaan. Panglima, makinig sa sariling katawan. Kung napansin mong sumasakit ang tiyan mo, ilang oras pagkatapos kumain ng isang partikular na gulay o may pananakit sa kasukasuan, huwag baliwalain. Itigil muna ang pagkain nito at obserbahan kung may pagbabago. Minsan ang katawan na mismo ang nagsasabi kung alin ang hindi na dapat kainin. Pang-anim, huwag matakot kumain ng mas maraming alternatibo. Imbes na puro talong o ampalaya lamang, subukan ang mas magaan sa tiyan tulad ng kalabasa, sayote, patola at carrots. Ang mga ito ay mayaman sa bitamina at madaling tunawin. Sa pagtatapos ng seminar, natuwa ang mga matatanda. Marami sa kanila ang hindi alam ang mga impormasyong ito. Ang iba ay nagsabing nararamdaman na nila noon pa man ang kakaibang epekto ng ilang gulay, pero hindi nila alam kung ano ang sanhi. Si Mang Ruperto ay muling tumayo sa harap ng kanyang tanim at masayang pinagmamasdan ito. Hindi niya kailangang isuko ang kanyang hilig sa pagtatanim ng gulay. Pero ngayon, mas may direksyon at kaalaman na siyang gabay sa bawat pagkain. Ang pagiging matanda ay hindi dahilan para mawalan ng kontrol sa sariling kalusugan. Bagkus ito ay panahon
para maging mas responsable sa mga desisyong ginagawa araw-araw. Sa tulong ng tamang impormasyon, pagmamasid at pag-alaga sa sarili, maiiwasan ang tahimik na paninira ng ilang gulay sa katawan ng matatanda. At sa halip na magdala ng panganib ang mga ito, ay magiging tunay na kaagapay sa mas malusog at mas mahaba pang buhay.